bahagi. Magsitindig na po ang lahat para sa panalangin tinuro ng ating Panginoon. Tayo pong magsiluhod, tanda ng paggalang sa Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conchita. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw noon ngayon at kailanman. Dakilang walang kapantay, maging kanino man. Isang Diyos na tumutupad sa kabanalan. Isang Diyos na lumikha ng lahat ng may buhay. Isang Diyos na walang makapapantay kailanman. Halina kayo mga minamahal ko, tanggapin yung lubos at kilalanin. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag ang pag-aatas sa iyo ay masidhi, walang oras na ika'y tataningan. Hanggang dung oras lamang ang gagawin mo, tapos na agad ito. Walang magsasabi sa iyo at makapagsasabi na itatakda yung oras mo. Hanggang dyan ka lang, huwag ka lalagpas dyan, sapagkat ibang kumilos ang Diyos na hindi nakikita ng tao. Kaya't kapag ikaw ay napag-atasan at ika'y tumutupad, hindi ka maaaring magtakda ng oras mo. Hindi mo maaaring sabihin, ganitong oras, hintayin niyo ko. Maliban pagkatao kang nangangako at pagkatao kang nakipagtipan. Kaya naman ikaw ay hindi kayang unawain ang kapwa mo walang pangunawa sa ginagawa mo. Sapagkat mababagot sila, mainis sila, para kang nakikipaglokohan sa kanila, ngunit di nila batid ang ginagampanan mo. Kaya naman ang mga nagkakais at nagkakaunawan sa larangan ng kabanalan, nagkakaunawan sa lahat ng bagay. Kaya halina mga mahal, inyong tamnamin ang batas ng Ama kung papaano siya kumilos at tuntunin nyo ang kanyang gawa at salita
upang di kayo nahirap at nasasaktan ng damdamin. Sa gayon, bawat pagtalima ninyo, matutuwa kayo, bawat pagsunod nyo, magagalak kayo. Sapagkat kapag natupad ninyo kung anong inaatas at nasunod nyo kung anong kalooban niya, kayo rin naman ang masisiyahan at kayo rin ang magigiliwan. Kaya kung paano kayo nagigiliwan at nasisiyahan, nararamdaman nyo yan sa inyong kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Mula kay Juan. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi siya nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipanganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang maipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at narinig iyon ang ugong nito. Naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan paroroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro, pa naman kayo ng Israel ay hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo ang aming nalalaman, ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan, ang pinatototohanan namin. Ngunit, hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo paniniwalaan o pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sasabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang aral ng tao, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalatay sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ng hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw
sa ganyan o sa gayon nahahayag ng kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Maliwanag ang katotohanan. Ang anak ng Ama ay ibinaba hindi para humatol at husgahan ng tao. Subalit, ang anak ay hinatulan at hinusgahan ng hindi mananampalataya. Sapagkat hindi nila ganang maunawaan ng taglay at ipinapaliwanag na katotohanan. Hindi ganang matanggap ang patotoo na walang maliw ang katapatan at pagiging marapat. Kaya naman, bagamat gaano na ang sinasabi ng mga taong ito na sila'y magaling sa mga banal at karunungan ng kabanalan, di nila maabot at di nila matarok ang nais niya at katotohanan ng taglay niya, sapagkat hindi nila naunawaan ang gayong gawang mainam at ang katotohanang taglay ng bumaba na mula sa nagbaba. Mga minamahal, paano mo nga maunawaan ang gawang espiritual kung makalaman ka at makasanlibutan? Paano mo nga matatanggap ang mga layunin ng isang kabanalan at nagpapakabanal kung wala ka namang layuning magpakabuti at magpakabanal? Paano mo nga maunawaan ang lahat ng mga sinasabing katotohanan kung wala ka sa katotohanan? Kaya naman hinihingi ng pagkakataon ng lahat ng mananampalataya ng Ama at kumikilalang siya'y Diyos ng mga anak niya at kinilalang ang anak ay Diyos na nagmula sa kanya bilang anak na isinugot ibinaba sa lupa, ay magkaroon ng ganap na liwanag ng pangunawa, liwanag na pagtanggap, liwanag na magiging marapat upang patotohanan na ang tinanggap nila ay puspos ng banal na salita. Banal na gawa, banal na espiritu, kamtinawa ninyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Madali pa ngang matutuya ang mga palagay nila ay walang alam, ngunit nagmimiting matuto at magbago. Palagay nila ay may kasalanan sila at makasalanan sila at nais nilang mga tuto at magbago. Subalit, kapag may kaalaman ka na at karunungan na ayaw mong ipailalim sa kapwa mo, katulad ni Nicodemo na hindi niya maintindihan ang sinasabi ng isang Kristo na maliban muli kang isilang sa espiritu at tubig, hindi ka mapaghaharian ng Diyos. Sapagkat ang karunungan niya na tinatalakay, na sinasabi ay ang mga kautusang mula kay Moises na hindi naman niya nasusunod at natutupad. Kaya naman maliban ikay makatalima at sumunod sa mga inaaral mo, maunawaan mo yung kapwa mong mga nagpapakatotoong tulad mo. Kaya ang wika nga ay maliwanag. Sundin mo ang kalooban ng Ama at masusunod mo kung ano ang mga aral niya. Sapagkat ang aral niya ay maliwanag at totoo. Liwanag ang taglay. Kaya ang bawat sumusunod sa kanyang kalooban, naunawaan nila kung ano ang layo nitong Ama para ipahayag at iulat sa kanila ang tama at tumpak niyang nais matupad. Mga mahal, magalak kayo at magpasalamat sa Ama kung ang damdamin ninyo ay puspos na ng pangunawa, ng galak, at habang naglilingkod kayo, ay di ninyo minamasdan ang inyong kapwa, na nagnanasa kayong makatalim at makasunod upang makaiwas din kayo sa hindi nararapat na sa kanilang maling gawa, kayo ay nagkakaroon ng kasalanan. Sapagkat ang wika nga, kapag tumataha ka sa daan at tinititigan mo ang iyong daraanan, makikita mo kung may tinik para iwasan mo. Makikita mo kung may bato para iwasan mo at di ka matisod. At kung may harang, makikita mo kung paano mo ito lulundagan. At kung mayroong espasyo para ikay lumakdaw, makikita mo kung kaya mong lundagin o ikay uurong. At yan ang layo ng tunay na Ama.
Ang layunin ng isang banal at nagpapakabanal namang mga anak niya na nagmimiting maging ganap para sa Kanya. Kaya naman, habang nag-uusap-usap ang nagpapakatotoo at mga natotoo, nahihirapan ang damdamin nila sa mga hindi nagpapakatotoong kapwa-tao. Subalit, ang wika nga'y huwag niyong pasakitan ang loob niyo, kundi ihayag niyo lahat ito sa Ama. Ipagkatiwala niyo lahat sa Kanya, ibigay niyo lahat sa Kanya, at nang ang nahihirapang damdamin niyo ay paglubagin niya at makagaan sa dalahin ninyo ang nagpapahirap na mga kapwa-tao. Sapagkat kapag ang dinala nyo na lamang sa dibdib nyo ang mga nagpapahirap sa inyo, kayo rin ang mahihirapan at masasaktan. Kaya binibigay ng Ama ang kapasyahan, huwag pahirapan ng kalooban dahil lamang sa mali at di tamang gawa ng kapwa. Bagkos, mahirapan kayo mismo kapag nahihirapan ang kapwa nyo kung paano nahihirapan sa inyo. Ngunit kung sila ang nagpapahirap sa inyo, kayong mga nasa katotohanan at nasa liwanag, huwag kayong mahirapan, huwag kayong masaktan, sapagkat kayo, ang taglay ninyo ay katapatang mula sa Ama, kaya magalak kayo sa tuwina at mapuspos kayo ng liwanag. Ito na ang pasimula para magkaluwag-luwagan ang damdamin ng sinuman. Ito na ang damang takda para hindi na mahirapan ang sinumang nagpapakatotoo sa lupa. Ito na ang pamamaraan para magliwanag ang nadidiblang kaisipan, upang sa gayon, ang nasasakitan at sinasaktan, parehas na makalaya. Ang may pandinig ay nakalaya. Ang may pandinig ay nakarinig, upang makalaya at lubos makapagpalaya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. May tanong ako sa iyo bilang naging direktora ng prinsipal, naging guro. Pare-parehas man kayong guro, hindi ba't hindi kayo pare-parehas ng teknik kung paano kayo magturo? Pare-parehas man kayo ng karunungan, antas na natapos ay guro, ngunit magkakaiba kayo ng naabot. Yung icon ninyo ay hindi magkakatulad. Yun ang tinatawag na IQ, na hindi magkakalebel sa tao. Kaya mayroong taong magaling sa English, bobo sa math. May magaling sa science, bobo sa Pilipino. May magaling sa lahat, Pilipino, English, at math. Hindi naman magaling sa grammar. Tama ba ka? Si Constancia, nung malay nito, wala siyang karunungan ni maliban ipabatid. Alalaong baga, bakit itinanong? Yan ang dapat niyong isipin. Ang naaabot ni Juan, di maaabot ni Pedro. Kung ano ang naabot ni Juan, ipaabot kay Pedro. At kung anong naabot ni Pedro, ipaabot kay Juan. At kapag nagkaisa sila at nagkasundo, magtatama ang kanilang mabubuting gawa. Pare-parehas man na isa ang puso nyo. Walang dalawang puso ang tao. Subalit, kung ang puso ninyong taglay ay di pare-parehas ang damdamin, hindi pa rin kayo magkakapanam at magkakatono. Parang sa gitara. Kahit na dalawang gitarang ginagamit nyo, kapag hindi nagtama muna at ginamit nyo kapwa ito, masisintunado ang aawit. Kaya, ang wika ng mga awit, parehas nyo munang itama sa aking boses. At kapag tumugtog kayo ng parehas yung tono ng inyong gitara, sapagkat pag hindi parehas ang tono nyo, pati ako masisintunado. Ganyan ang ibig sabihin ng Ama. Kapag ang isang nagpapakatotoo, nakasamang hindi totoo, at pilit na hinahatak nitong hindi totoo ang nagpapakatotoo at gusto'y sumama sa kanya sa hindi niya katotohanan, hindi sila magkakasama ng maluwat. Siguradong sila'y matitibag. Kaya dapat, ang humatak dito sa hindi totoo, yung nagpapakatotoo.
upang kapag nahatak itong totoo, ang naghatak sa hindi totoo, nagkapanundo sila at nagkasundo sila at nagkatono at nagkasama sa mabuti, parehas na sila ng pandama. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang wika ng Ama, yamang kayo'y naririto, tuntunin ko'y sinusunod nyo, aral ko'y pinag-aaralan nyo, damdamin ko'y damhinin nyo. Kapag lubos nyong nadama at ako nang sumain nyo, mawawawan yung lubos ang layunin ko sa inyo. Katotohanan at katapatan, yaong mga inaral ko. Binibigkas kong maluwat sa tao mula pa sa simula. Subalit hindi lahat ay natutong nakinig at natutong tumanggap. Kaya naman marami ang sa tao'y aking pawang parurusahan mula noon ngayon at magpakailanman hindi matatapos sa daigdigan. Kaya't kung kayo'y magagaling at matatalino, pipili kayo ng pipiliin nyo. Ang tunay na kaligtasan niya ang magbibigkas sa inyo kung paano ang dadalhin nyo at ano ang nadadala nyo. At kung paano at saan kayo dako magtutungo at susulingan nyo. At kung anong dapat gawin at tupdin nyo nang maging maligaya, masaya kayo. Sapagkat kung itong susundin at tutupdin ng tao na nagpapakatotoo, magliliwanag lahat kayo. Ngunit patotoong hindi lahat ng nagsasabing Panginoon ko ay sa akin nga, kaya hindi matutupad ang mga layon ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Mapapalad kayong pandaman nyo ay nakamtan. Yaong hindi ganang inyo, kundi ganang akin. Upang buhayin kong patuloy at masiyahan kayong tuwiran, magliwalas ang pananaw, magliwanag ang isipan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nang dahil sa pag-ibig, pagmamahal ay matuwid. Walang hahatakin upang ilublob at ipahamak, kundi ang lahat ay aakayin sa matuwid na landasin upang ang sumunod, matamat matumpak, buhay niyang kalikuan ang tinatahak. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Sulong taong may sentido, kumod ito kung tawagin. Inyong pagbulay-bulayin, ganap nyong pagnilayan, yung binigkas ko sa harapan. Kung ganang katalinuhang taglay na katauhan lamang, paano ito matatantot, maiwawari-wari nyo, at upang ihayag, iulat nyo sa katauhan. Sapagkat nga ng di tao ang sa inyo'y naguulat, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Bakit nga ba kayo, kayong mga nasa totoo, makikipaglaban at makikipagtagisan? Sa inyong kapwa-tao, nang wika nila'y silang tama at tumpak ang gawa. Inyong lihisan at lisyaan ang ganyang katwiran, sapagkat dahil sa akin maglalaban-laban ba kayo? Ang nasa akin ay panig sa akin, at ang nakikinig sa akin ay mabuti man din, kaya't ang nakikinig sa akin, mabuti ang damdamin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Ganang katauhan, di wiwikain niyaon, at di mabibigkas sa inyong harapan. Kaya't kayong may pagtatanto at pagninilay ay gawin, masusurin yung lubos, ang sa inyo ay nangusap. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Sa isang orkestra, may violin, may drummer, may organ, may gitara, iba't ibang mga gamit sa musika. Hindi maaring ura-urada pagdaka sa salida mga awit nila. Magkakausap-usap muna at ang mga tono nila ay papantay-pantayin na kung ano ang naabot ng boses ng aawit nila.
kung papaano sisimulan. May K of D ba o K of C? Ngunit kung hindi nila pag-uusapan ito at e-entrada pagdaka, magkakaroon silang kahiyan, hiyang gawa. Gaano man sila kasikat, sila'y mapapahiya sapagkat hindi nila matutupad ang tama at marapat na magandang tinig at magandang pag-awit. Ang may pandinig ay nakarinig. Isang talinghagang marapat niyong bulayin, kayong mga magkakatono ang isip at damdamin. Kung tunay kayong sakin, banal na espiritu man din, mawawawaan niyo yaong sakin niluwal. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't hinihingi ng pagkakataon, ang mga anak ng Ama ay pag-isahin niya sa isang tuntunin, sa isang kalooban, at ang sa Kanya ay nawawawaan ang mga aral niya. Nek karameneya hanam, nek karameneya hanam, nek karameneya hanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat nga ba ang Diyos? Sino nga ba ang magaling? Wala pong magaling maliban ang Diyos na pinakamagaling. Subalit, napagaling na ba kayo sa inyong karamdaman? Huwag niyong isipin ang pisikal na karamdaman muna. Ang karamdaman muna ng inyong kaluluwa. Ang kahinaan muna ng inyong espiritu. Ang hilingin ninyo at mithiin ninyong lumakas ay espiritu nyo at ang pagalingin ay kaluluwa. At kasunod ng pagpapagaling ng inyong karamdaman sa pisikal nyong katawan, masisiyan kayo, magagalak kayo, at masasabi ninyo, kay sarap, kapiling, ang bumuhay sa akin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad ang mga niloob na magkasakit, nakapagnilay, nakapagbulay, sa kanilang pag-iisa, lalong nakalapit sa Ama, lalong naramdaman ng Ama, lalong nakilala ang Ama, lalong pinagnanasahan na kamti ng Ama, sapagkat siya nga mismo ang kagalingan at buhay ng mga anak niya. Kaya magalak kayo kung sa inyong tinataglay ay lalo kayong lumalapit, lalo kayong nakalalapit, lalo kayong nagmimithing mapalapit. Subalit kung sa taglay ninyo, naging daan ang paglayo nyo, naging daan ang pagkakalayo-layo nyo, kaawa-awa kayo. Paano nyong nakilala ang tinatawagan yung Panginoon nyo? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumain nyo ang kapayapaan. Nek karameneya hanam, nek karameneya hanam, nek karameneya hanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Samantalahin nyo habang alab na alab ang Espiritu sa katawan nyo. At patuloy nyong alamin ang katotohanan upang itong maging daan ang pagtitibay ng inyong kalooban at mapatibay ang inyong kaisipan. Sa gayon, hindi yung kakaunti lang ang inyong dinala, parang ang bigat-bigat na sa inyo. Kakarampot pa lang ang tinahak nyo, parang hirap na kayo. Kakaunti lang ang nilundag nyo, hiningal na kayo. Kababa lang ng hinakbangan nyo, nadapa pa kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Ganang pagkatao, walang mabibigkas na gayong mga aral at salita sa inyo. Kaya't kung nakakatanto kayo, patotoong kaanib nyo't nasa inyong katawan ang nagtuturo ng mainam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Paano kayong pakakapitin sa isang lubid na napapatid? Kailanman ay hindi kayo sa pakakapiting napatid-patid at mapapatid. Pinakakapit kayo sa maigting at matibay na walang papatid at makapapatid. Kaya't kung doon kayo kumakapit,
kayong lahat makakaakyat, makasasadsyad. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Paano kayong pakakapitin sa isang alambring nag-iinit? At upang habang inyong hinahawakan ay naghihigpit at nasusugatan ang inyong palad, hindi kayo pakakapitin sa kayo'y masasaktan, kundi kayo ay iaalwan at ang sugat nyo ay gagamutin niyaan. Kaya't kung doon kayo kumakapit, lahat ng inyong sugat ay magagamot at lahat ng nagbahaw, lalo pang magiging liwanag. Magbabalik sa normal, mapapatag inyong balat. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Paano kayong pakakapitin sa isang patalim na may talim? At kapag hinawakan nyo'y masusugatan man din. Kaya nga't kayo'y pinakakapit sa walang kasugat-sugat kayong hahawakan. At kapag kayo ay nakahawak, sugat nyo may gumagaling. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Paano kayo aakayin sa isang kadiliman? Upang ang dilim nyo'y lalo pang magbalong ang karimlan. Hindi kayo gagawing akayin sa dilim, kundi kayong nadidimlan, kayo nga'y tatanglawan. Upang makita nyo ang kaliwanagan ng buhay, at matutunan nyong maging kasiyasiyang handog at mainam. Ninyong pamumuhay ay kamtin na lubusan, upang matutunan nyo aman nyo'y buhay at di patay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Paano kayo isusuong sa laban, mga nilalang? Na kayo rin naman ang siyang maghihidwa-hidwaan. Kaya nga't hindi ito gagawin sa inyo para kayo maglaban-laban, kundi kayong magkakatunggalit naglalabanan, maisaayos at mapatag man lang. Nang sa gayon mapatutuhanan, isang Diyos ang inyong tinatawagan, at iisang inyong sinasamba, yaong bumuhay sa kalahatan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't patotohanan niyong mananambahan ngang tapat kayo. Makilala niyo ang tinatawagan niyong Diyos na di nakikita niyo. Upang sa puso niyo'y maramdaman at makapaghilom ng galak niyo, ay patuloy pang lalong mag-umapaw ito. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga't, san man dako marinig nyo ang ganitong aral ko, purihin nyo ang mahal na ama nyo, sapagkat nakawaksi at nakatulad ang nagpigkas kung tulad nitong sinambit ko sa inyo. Subalit kung niligaw at nalihis kayo, inyong iwaksi sa isipan ng manahan ng katotohanan, at ang liwanag sa inyo'y maging ganap na magliwanag panghigit sa nakabtan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Walang nauna na di mahuhuli. Walang nahuli na di mauna. Katotohanan ang mga tinuran ko, ang may pandinig, muli nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Ay, purihin ang tapat at totoong Diyos. Masaya po ba kayo? Salamat, salamat, salamat sa totoo at buhay na Diyos. Kung pwede nga lamang, paggamit ka na lang ng paggamit at kahit di ka na kumain, hindi ka nagugutom. Kay sarap. Manawa, maramdaman nyo at kamtinin nyo. Magmithi kayo ng sumain nyo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Halina kayo, mga mahal ko, nang mag-aliwalas ang mga mukha nyo.
na kunot ng kunot sa pighati at galit ng puso nyo. Nang sa gayon, makita nyo kung paano maaliwalas ang buhay na kaloob ng Ama sa inyo. Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. Alalaong baga, wala sa kayamanan ang kaligtasan, nasa Diyos na lumalang kanino man. Pagpalain kayo, may katotohanan at may kamalian, katiwalian at kasalanan. Pinagsama-sama ito sa isang daigdigan upang mamili ang mga anak ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, tao, magnilay, magbulay na lubos sa inyong pagtalima at pagsunod sama. Diretsyong titig nyo ay gawin at wag ng palingalinga pa, nang di kayo maakay ng dilim. Bagkus kayo'y masyahan, magliwanag na tuwiran, sa puso nyo'y mabuhay ang wagas niyang pagmamahal at tapat na walang kamatayan, upang kayong lahat ay magalak na tuwiran. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng lubusan, matigibang sa inyo'y kasiyahan. Puso ninyo'y maaliw at gumaling. Nekarameneya hanam, nekarameneya hanam, nekarameneya hanam. O kay buti mo, Ama, kay dakila mong tunay, ang matwid ay binabaluktot ng taong baluktot ang isip, subalit ang matwid ay patuloy mong iuunat upang patuloy makasadsyad. Ay, buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? May natutunan po ba kayong muli? Mapalad kayo. Nauna kayo lagi. Ako laging panghuli. Buhay ba ang Diyos? Mula kay Lucas, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang nilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninibe, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit hindi higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa mga araw ng paghukom ay titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit higit na di hamak kay Jonas
ang narito. Pawang katotohanan, hindi ganang maabot ng mga tao sa panahon na yon. Kung ano ang tinutukoy ng isang Heso Kristo, ang kamatayan sa ikatlong araw na mabubuhay. At kung papaano itong si Jonas ay iniluwa ng isang dambuhalang isda sa ikatlong araw. Subalit, mapapalad pa ang mga taga-Ninibe na nakinig sa kanyang mga aral, samantalang itong kusang loob at buong galak na ibinaba ng Ama na nagmamahal sa lahat ay di pinakinggan, sapagkat hindi nila nawawaan ang layunin ng Ama at di nila natanggap ang minamahal niyang anak. Kaya masigit na kaparusahan ang tatamuhin ng mga hindi kumilala na matwid na tinanggap ang isinugong anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Patawi ka nga niya, mabuksan kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kayo, pag may tinuturuan kayong anak, alam naman ninyong nakakaintindi, subalit hindi marunong sumunod, natutuwa ba kayo? Ano nararamdaman nyo? Pagkabagot, pagkainis? O tuwang-tuwa kayo? Aba, ganyan din ang Ama. Kapag alam niyang may sentido kumun kayo at hindi kayo abnormal, nakakaunawa kayo ng salita at di nyo kayang unawa at ayaw nyong unawain, kahit naunawa nyo ayaw nyong gawin, abay nababagot din siya. At baka malabis ng pagkabagot ay ayawan ka na. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Saan ka pa? Sino pa lalapitan mo kapag inayawan ka na? Sino pa ang kakapitan mo? Sa linta? Sa talaba? Sa kuhol? Doon ka ba sisipsip? At kakapit ka bang parang linta? Paano kung ang kinakapitan mo ay siya rin ang naunang nawala sa'yo? Paano ka na? Kaya, kapitan mo ang walang pagkatibag at di matitibag ang batong sandigan na walang katibagan. Ang Diyos ng katotohanan, halina mga mahal, mangunyapit kayo at humingi ng awa at habag upang kayong lahat ay makadama, makakilala at matutunan nyo ang wagas na pag-ibig ay mula sa Kanya. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Kaya, kapag wala kang inaasahan kundi ang iyong ina, at lagi mo sinasabi, Ina, alagaan mo nga yung anak ko. Ina, pakainin mo nga anak ko. Ina, pakainin mo nga si Pedro. Ina, pakainin mo nga hababoy ko. Ina, pakainin. Nang mawala ang ina, sino pang ina mo? Subalit, kung kikilalanin mo ang Ama, Ama, tulungan mo ako. Buksan mo pangunawa ko. Ipadama mo pag-ibig mo. Matutunan ko aral mo. Makilalang lubos kita. Nawala man ang ina mo, matibay kang anak niya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Wala ka nang ginawa kundi sumandig sa asawa mo. Ang sabi mo, kunin mo nga iyon. Abutin mo nga iyan. Akin na nga iyan. Sandok mo nga ako, ihain mo nga ito, dalin mo nga iyan, akin na nga iyan, akin nga iyon. Nang mawala siya, naging akin ka ni Juan. Juan tamad, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. At kung ang tinuturo sa inyo, lagi na lang inaasahan nyo, may magtuturo namin lagi sa akin. Bigla na lang inalis sa inyo ang tagaturo nyo. At hindi nyo natutunan ang itinuro, kakapa-kapa kayo.
Sino magtuturong ibang magsasaga sa inyo? Ayaw niyong tumanggap sa nagturong una sa inyo? Aba, kung lahat ng magtuturo yung magtsatsaga sa inyo, wala nang nawala sa mundo. Kaya, ang sabi ng Ama, huwag kayong matulad sa kending ito, saradong-sarado, wala laman-laman. Mandarayang nila lang. Sino ang kinakawawa nyo kung ang puso nyo'y laman ay walang kawalan at puro kawalan? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Kaya nga, kapag may nagtuturo sa'yo, kunin mo yan. Huwag basta sumusunod ka lang, kinuha mo. Pag-aralan mo kung paano pagkuha. Hindi mo alam kung paano pagbunot. Sumunod ka naman, nang bunutin mo'y sumabog. Nang bumalik ka sa nagturo sa'yo, sumabog po. Umalis ka hindi mo nang tinanong kung paano mo bubunutin. Sana bago ka umalis, tinanong mo, paano po ba pagbunot? Nagmagaling ka Sumunod ka, kabilis mo sumunod. Yung pala nagmamagaling ka lang, di mo alam. Kung ba naman ang tinanong mo sa akin kung paano bubunutin, nakuha mong buo. Yan ang Ama, yan ang anak. Para mabunot nyo ang kalooban niya, alamin nyo ang katotohanan niya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig,
umangkin at tanggapin. Kung may magagawa ang Ama, alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Netkarameneyahana, netkarameneyahana, netkarameneyahana. Ay, buhay po ba ang Diyos? Dakila po ba ang Diyos? Ay, kasarap. Masarap po bang mabuhay? Po, para